Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Bully's Heiress, The Hidden Protector. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang kwento mula sa nakaraan. Dito natin nalaman na may isang nakakatakot na halimaw na tinatawag na lumalabas tuwing bisperas ng bagong taon upang takutin ang mga tao. Sa kalaunan, natuklasan ng mga tao ang kahinaan ni Nan. Takot pala ito sa anumang kulay na pula. Dahil dito, napagpasyahan nilang lagyan ng mga pulang dekorasyon ang buong lugar at magsindi ng mga paputok at rocket upang mapaalis ang halimaw. Habang lumilipas ang panahon, naging simbolo ng swerte at kaligayahan ang mga pulang dekorasyon. Pagkatapos nito, pumunta tayo sa isang kagubatan kung saan makikita ang mabait na oso na si Briar na tumutulong sa iba pang mga hayop. Dumating ang isa pang oso na nagngangalang Crumble at sinabi niyang malapit na ang bagong taon. Iminungkahi niya kay Briar na magsabit sila ng mga parol at pulang dekorasyon sa buong kagubatan. Ngunit tumanggi si Briar. Para sa kanya, ang mga pulang dekorasyon ay bahagi lamang ng lumang kwento ng mga tao at wala itong kabuluhan. Sinabi rin niyang mas mahalagang bagay ang kailangan nilang asikasuhin at wala silang oras para sa mga bagay na walang saysay. Nasaktan si Crumble sa sinabi ni Briar kaya umalis siya at umupo mag-isa sa isang tabi. Bigla na lamang lumitaw sa harap niya ang isang halimaw. Ito pala ang maalamat na halimaw na si Nan. Natakot si Crumble at sinubukan niyang takutin ang halimaw gamit ang mga bagay na kulay pula sa paligid niya. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang hindi natatakot si Nan sa kulay pula. Sa katunayan, paboritong kulay pala ni Nan ang pula. Tuwang-tuwa pa ito kapag nakakakita ng ganitong kulay. Lalong natakot si Crumble at sinubukang tumakas, ngunit gumamit si Nan ng kapangyarihang yelo at pinatigil siya. Nakiusap si Crumble sa halimaw na huwag siyang saktan. Nagulat si Nan sa kanyang sinabi at ipinaliwanag na hindi siya naroon upang saktan siya. Nakita pala ni Nan ang nangyari sa pagitan ni Crumble at ng kanyang mga kaibigan at gusto lamang niya itong tulungan. Inalok ni Nan si Crumble ng isang superpower upang magawa niya ang anumang gusto niya. Hiniling din ito kay Crumble na pumirma agad sa isang kontrata. Samantala, nagpapahinga sina Briar at ang kanilang kaibigang si Fe matapos ang nakakapagod na araw. Bigla nilang nakita ang isang napakalakas na liwanag na bumaril paitaas mula sa kagubatan. Naramdaman nilang maaaring nasa panganib si Crumble kaya agad silang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng liwanag. Pagdating nila roon, nagulat sila nang makita si Crumble na nakatayo sa tabi ni Nan habang may kakaibang ritual na nagaganap. Hindi nagdalawang isip sina Briar at Fe na lapitan si Crumble upang hilahin siya palayo. Ngunit sa halip, nahatak silang tatlo sa isang napakalakas na vortex. Dahil dito, nahati at naipamahagi ang kapangyarihan ni Nan kina Briar, Fe, at Crumble. Pagkatapos nito, nagbago ang anyo ni Nan at naging isang batang babae. Nagsimula ring lumitaw ang epekto ng mahika. Tumubo ang makapal na buhok kay Fe, na dati ay kalbo, habang nagkaroon naman ng kakaibang mga sungay si Crumble sa kanyang ulo. Ngunit walang kakaibang pagbabagong nangyari kay Briar at nanatili siyang katulad ng dati. Biglang nahati ang kalangitan at lumitaw ang isang napakalaking lumilipad na barko. Mula rito ay bumaba ang isang misteryosong nilalang. Kinuha nito ang kontratang pinirmahan ng tatlong magkakaibigan kay Nan at inutusan ang mga gwardya na arestuhin silang tatlo. Sinubukan ni Briar na ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan at kunin ang dokumento, ngunit napigilan siya ng mga gwardya gamit ang kakaibang kapangyarihang mahika. Natalo ang tatlo at dinala sila sa bilangguan. Dito natin nalaman na ang nag-utos sa kanilang pag-aresto ay isang general mula sa Sky City. Ngunit hindi pala siya masama gaya ng kanilang inaakala. Pagdating nila sa Sky City, kinausap sila ng general at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sinabi niyang naging napakahalaga ng tatlong magkakaibigan dahil nahati sa kanila ang kapangyarihan ni Nan. Kailangan ng general ang kapangyarihang ito upang maprotektahan ang Sky City laban sa mga panganib. Ang mga naninirahan doon ay mayroon ding iba't ibang mahiwagang kakayahan. Matagal na raw panahon ang nakalipas nang lumitaw ang isang halimaw mula sa sinaunang pamilya ng mga dragon na nagngangalang Shay. Taglay nito ang nakakatakot na kapangyarihan ng kadiliman. Ginamit ni Shay ang kapangyarihan nito upang takutin ang mga tao tuwing pagdiriwang ng bagong taon. Magkaaway na raw noon pa sina Shay at Nan dahil magkasalungat ang kanilang mga kapangyarihan. May kapatid din si Nan na nagngangalang Sai. Ngunit namatay si Sai sa isang labanan laban kay Shay at ikinulong niya ito sa isang matibay na bilangguan sa gilid ng Sky City. Tuwing bagong taon, sinusubukan ni Shay na makatakas mula sa bilangguan upang muling salakayin ang mga tao.
Samantala, tumakas si Nan at iniwan ang kanyang tungkulin na harapin ang halimaw. Sa halip, isinama niya ang tatlong magkakaibigan sa misyon, ipinasa sa kanila ang kanyang kapangyarihan, at pumunta sa mundo ng mga tao upang magsaya. Dahil nasa tatlong magkakaibigan na ang kapangyarihan ni Nan, kailangan nilang magtulungan upang maprotektahan ang Sky City. Pagkatapos nito, pumunta tayo sa gilid ng Sky City. Makikita roon ang isang napakalaking makina na gumagawa ng enerhiya upang mapanatili ang barrier na nagkukulong kay Shay. Isang iskolar na nagngangalang Shagan ang lumitaw upang suriin ang makina. Samantala, nagpasya ang tatlong magkakaibigan na tumakas. Ngunit alam nilang mahuhuli at ibabalik sila ng mga gwardya. Kaya nagpasya silang maghintay muna hanggang matutunan nilang kontrolin ang kanilang mga bagong kapangyarihan. Nagsimula ang kanilang pagsasanay sa loob ng palasyo ng lungsod. Nalaman ni Crumble na ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa malalakas na pagtapak sa lupa. Si Fen naman ay nagkaroon ng napakabilis na parang kidlat. Samantala, nagkaroon si Briar ng espiritual na kapangyarihan na nauugnay sa pagmumuni-muni. Sa kabila nito, ayaw sumuko ni Briar. Nagpasya siyang kailangan niyang matutong lumaban tulad ng kanyang mga kaibigan. Isang gabi, palihim na lumabas si Briar upang magpahangin. Nagkataon namang nakita niya si Shagan na may dalang maraming libro. Biglang nawala ng balanse si Shagan at nahulog ang mga libro. Dahil likas na mabait si Briar, tinulungan niya itong pulutin ang mga libro at nagsimula silang mag-usap. Ikinwento ni Briar ang tungkol sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Nagulat siya nang malaman niyang maraming alam si Shagan tungkol dito. Isinama siya ni Shagan sa library at sinabi na kung matutunan niyang gamitin ng tama ang espiritual na kapangyarihan, kaya nitong gumawa ng mga bagay na tila imposible. Naghanap si Shagan sa mga libro at nakakita ng isang lihim na gabay na nagpapaliwanag kung paano kontrolin ang kapangyarihang ito. Nabasa ni Shagan ang mga code sa libro at ipinaliwanag niya kay Briar ang lahat ng kailangan nitong malaman. Dahil dito, bumalik ang tiwala ni Briar sa kanyang sarili. Nalaman din ni Briar na lumalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan kapag nagsasanay siya malapit sa isang malakas na pinagmumulan ng enerhiya. Dahil dito, nagsimula siyang magsanay malapit sa energy heart ng Sky City. Mabuti na lamang at mabilis na nagkaroon ng resulta ang kanyang pagsasanay. Isang araw, aksidenteng nahawakan ni Briar ang energy heart. Bigla siyang nakakita ng isang lumang alaala na nagpapakita ng mga pangyayaring naganap maraming taon na ang nakalipas. Nakita niya si Nan at ang kanyang kapatid na si Sai na nag-uusap. Dito niya nalaman na iniwan ni Nan ang kanyang tungkulin na protektahan ang Sky City, habang isinakripisyo naman ni Sai ang kanyang sarili at pumasok sa barrier na nagkukulong kay Shay upang pigilan itong makatakas. Matapos makita ang pangyayaring iyon, lalo pang naging interesado si Briar na malaman kung ano talaga ang nangyari sa loob ng barrier. Kahit alam niyang mapanganib ito, nagpasya siyang subukan ang ginawa ni Sai. Pinindot niya ang button na kumokontrol sa energy device upang maipasok ang enerhiya sa loob ng barrier. Nagawa niyang maabot ang barrier, ngunit hindi siya makapasok dito. Bigla na lamang nabasag at bumuka ang barrier. Lumabas mula rito ang madilim na enerhiya na kumalat sa buong lugar. Tinamaan nito si Briar at sa isang iglap ay naging wasak ang buong paligid. Nakita ng mga gwardya ang nangyaring pagkawasak at sinubukan nilang pigilan ang kaguluhan. Ngunit tuluyan nang nasira ang energy heart. Tumakbo si Shagan patungo kay Briar upang protektahan siya, ngunit tinamaan siya ng nakakatakot na kapangyarihan ng kadiliman at naging isang masama at nakakatakot na nilalang. Naalala ni Briar si Nan at naisip niyang walang makakapigil sa halimaw kundi siya. Nagpasya siyang ayusin ang kanyang pagkakamali. Palihim siyang sumakay sa isang barko at nagtungo sa mundo ng mga tao upang hanapin si Nan. Pagdating niya sa mundo ng mga tao, hinanap niya si Nan sa iba't ibang lugar. Sa wakas, natagpuan niya ito. Ngunit unang nakita ni Nan si Briar at sinubukan nitong tumakas. Patuloy siyang hinabol ni Briar hanggang sa maabyutan niya ito. Ikinwento niya kay Nan ang nangyari. Sinabi niyang nasira ang energy heart at humihina na ang barrier na nagkukulong kay Shay. Samantala, bumalik tayo sa Sky City kung saan patuloy na kumakalat ang kaguluhan. Ang madilim na enerhiya ay nagsimulang kumontrol sa mas maraming tao. Sa kabila nito, sinubukan ng mga residente na ayusin ang energy heart sa anumang paraan. Ngunit natuklasan nilang hindi sapat ang kanilang kapangyarihan upang kontrolin ang sitwasyon. Dahil dito, nagpasya sina Fe at Crumble na pumunta sa mundo ng mga tao upang tulungan ang kanilang kaibigang si Briar. Matapos marinig ang sinabi ni Briar, sa wakas ay pumayag si Nan na tulungan siya at iligtas ang sitwasyon.
Dito natin nalaman na nangangailangan ng energy heart ng napakalaking espiritual na enerhiya upang bumalik sa normal. Kaya nagsimulang mangolekta si Nan ng enerhiya mula sa mundo ng mga tao at tinulungan siya ni Briar. Ipinaliwanag ni Nan kay Briar na kapag malalim ang pagkakaugnay ng mga tao sa isang bagay, nabubuo ang maliliit na espiritong nilalang sa paligid nito. Gumamit sina Nan at Briar ng mga kagamitan upang mahuli ang mga espiritong ito at maiimbak ang kanilang enerhiya. Buong araw silang naglibot sa iba't ibang lugar upang mangolekta ng espiritual na enerhiya. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa isang residential courtyard at nakaramdam ng napakalakas na espiritual na enerhiya. Nang subukan nilang kunin ito, dumating sina Fe at Crumble upang tumulong. Pinaglapit nilang apat ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na sinubukang kunin ang enerhiya, ngunit nabigo sila. Napagtanto nila na napakalakas ng emosyonal na koneksyon ng bahay na iyon. Dahil dito, ginamit ni Briar ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang malaman ang sekreto. Nakakita siya ng isang buong serye ng mga alaala na konektado sa lugar. Nakita niya ang isang maliit na batang lalaki kasama ang kanyang ama at ina. Iniwan siya ng kanyang mga magulang sa bahay upang magtrabaho sa isang malayong lungsod. Nang magising ang bata, narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang na kailangan nilang maghanap ng trabaho upang magkaroon ng sapat na pera para sa kanya. Kinuha ng bata ang kanyang alkansya at sinundan ng kanyang mga magulang. Ngunit naligaw siya sa daan at naipit sa ibabaw ng isang bato sa bundok. Samantala, bumuhos ang malakas na ulan sa kanilang nayon at nagdulot ng malaking pagguho ng lupa. Natrap ang kanyang mga magulang sa loob ng isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Matapos makita ni Briar ang mga alaala, sinabi niya ang lahat sa kanyang mga kaibigan. Hindi na sila nagdalawang isip at nagpasya silang iligtas ang pamilya. Nag-transform si Nan bilang isang dragon at isinakay si Briar habang lumilipad sila sa kagubatan upang hanapin ang bata. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig si Fe ng napakahinang tunog mula sa ilalim ng lupa. Ginamit niya ang kanyang bilis na parang kidlat at dinala si Crumble upang hampasin ang lupa at maabot ang mga magulang ng bata na nakulong sa ilalim ng gumuhong lupa. Sa wakas, natagpuan nila ang ama at ina at ligtas silang nailigtas. Samantala, nagtagumpay sina Nan at Briar na mahanap ang bata sa tuktok ng bundok. Takot na takot ang bata nang makita sila. Nagbalik si Nan sa anyong tao at tiniyak sa bata na ligtas siya. Sa wakas, muling nagkita ang pamilya at nagyakapan. Sinabi ng bata na sapat ang laman ng kanyang alkansya upang makatulong sa kanyang pamilya. Dahil dito, napalaya ang matinding emosyonal na enerhiyang nakakabit sa lugar. Biglang lumabas ang napakalaking espiritual na enerhiya at matagumpay nila itong nakolekta. Natapos ang kanilang misyon. Kinabukasan, naghanda ang mga bayani ng kanilang mga gamit upang bumalik sa Sky City. Ngunit bago sila makabalik, nalaman nilang nakontrol ng madilim na kapangyarihan si Shagan at tumakas ito patungo sa mundo ng mga tao. Sinundan siya ng general upang arestuhin siya. Nagpasya ang tatlong magkakaibigan na iligtas si Shagan at ibalik siya sa dati niyang anyo. Ngunit nalaman ng general ang kanilang plano. Nagalit siya at inakusahan silang kumakampi sa kasamaan. Sinubukan ni Fe, Briar, at Crumble na gambolain ang general habang kinukuha nila si Shagan upang makatakas. Ngunit gumamit ang general ng kapangyarihang yelo at napigilan silang lahat. Bago pa niya tuluyang mapabagsak si Shagan, biglang lumitaw si Nan at sinabi sa kanila na magkakasama silang haharap sa problemang ito. Dito natin nalaman na ang general pala ang nagpalaki kina Nan at sa kanyang kapatid na si Sai mula pa noong sila ay ipinanganak. Itinuturing nila siyang kanilang ama at guro. Dahil mahal na mahal ng general si Nan at itinuturing niya itong parang sarili niyang anak, sa huli ay kumalma rin siya. Ngunit hiniling niya kay Nan na bumalik kasama niya sa Sky City at ipagpatuloy ang tungkulin nito bilang tagapangalaga. Sa pagkakataong ito, pumayag si Nan. Bumalik silang lahat sa Sky City at sinimulan ni Nan na ayusin ang energy heart. Ginamit niya ang lahat ng espiritual na enerhiyang nakolekta niya mula sa mundo ng mga tao upang paandarin muli ang sirang sistema at ayusin ang barrier. Samantala, dinala si Shagan sa ospital sa pag-asang maibabalik siya sa dati niyang anyo at maalis ang masamang kapangyarihang kumokontrol sa kanyang katawan. Ngunit bago pa matapos ni Nan ang pag-aayos, biglang nakatakas si Shagan mula sa ospital. Para siyang rocket na mabilis na nagtungo sa energy heart dahil tuluyan na siyang kontrolado ng madilim na kapangyarihan. Ginamit ni Briar ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang malaman ang tunay na balak ni Shagan, at natuklasan niya ang masakit na katotohanan. Samantala, dumating ang general sa lugar at nagulat nang makita ang maraming gwardya na nakahandusay.
Inilabas ni Shagan ang kanyang kapangyarihan at inatake ang lahat ng naroon. Sinira niya ang dokumentong may kaugnayan sa paglilipat ng enerhiya, saka itinali si Nan at Briar at sinipsip ang lahat ng enerhiyang kanilang nakolekta. Dumating ang general at sinabi niyang matagal na niyang pinaghihinalaan si Shagan at matagal na rin niya itong binabantayan. Nagsimula ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Gumamit ang general ng napakaraming tubig at ginawa itong mga sibat na yelo upang talunin si Shagan. Ngunit nagawa ni Shagan na harangan ang pag-atake gamit ang madilim na kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Shagan si Nan at Briar. Sinubukan niyang sorpresahin si Nan at atakihin ito mula sa likuran. Ngunit hindi nagdalawang isip ang general na hamarang sa harap ni Nan upang protektahan siya. Sa kasamaang palad, tumagos sa dibdib ng general ang sandata ni Shagan. Sa natitira niyang lakas, nagawa pa ng general na palayain ang kamay ni Shagan. Nakita ni Briar ang mabuting general na bumabagsak sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dahil sa matinding galit, nagpasya siyang gantihan si Shagan. Ngunit tinamaan ni Shagan ang kahinaan ni Briar sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ipinaalala niya rito na siya rin ang dahilan kung bakit nagkagulo ang mundo nang sirain niya ang Energy Heart. Natigilan si Briar dahil alam niyang tama si Shagan. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi kaya pinigilan niya ang kanyang galit. Sinamantala ni Shagan ang pagkakataon upang makatakas. Samantala, nagsimulang mamuo ang yelo sa katawan ng general dahil sa matinding pinsalang natamo niya. Bago siya tuluyang mawala, nagpaalam siya kay Nan. Pagkatapos nito, tuluyan nang nabalot ng yelo ang kanyang katawan. Samantala, nakarating si Shagan sa barrier na nagkukulong kay Shay. Sinimulan niyang sirain ang natitirang mga harang at sinipsip ang kapangyarihan ng halimaw papunta sa kanyang sarili. Sa huli, nagawa niyang makuha ang buong kapangyarihan ni Shay. Ngunit napakalaki ng kapangyarihang iyon para sa kanyang katawan at tuluyan siyang nawala ng kontrol. Dito natin nalaman na ang kamalayan ni Shay ang siyang kumokontrol kay Shagan. Unti-unting nagbago ang kanyang katawan hanggang sa maging isang nakakatakot na halimaw. Pagkatapos nito, lumipad ang halimaw patungo sa Sky City at sinimulang wasakin ang lugar. Samantala, tumakas sina Briar at Nan patungo sa isang kakaibang espiritual na lugar. Doon sila nagpahinga at nag-usap ng masinsinan tungkol sa kanilang mga nararamdaman. Nakakita sila ng isang bracelet na pag-aari ng nakatatandang kapatid ni Nan. Nagkataon ding natuklasan nila ang maraming drawing at painting na iniwan nito bago siya namatay. Ginamit ni Briar ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa mga bagay na iyon at nakipag-ugnayan sa espiritu ni Sai. Muling nakita ni Nan ang kanyang kapatid at labis siyang natuwa. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ni Briar ang isang mapanganib na lihim at nalaman niya ang isang mahiwagang paraan upang tuluyang talunin ang halimaw na si Shay. Bumalik sila sa realidad at nagulat nang makita ang malawakang pagkawasak. Nang makita ni Nafe at Crumble ang mundong wasak sa kanilang paligid, inakala nilang katapusan na ng lahat. Hindi na kayang kontrolin ng natitirang mga gwardya ang sitwasyon. Patuloy na winawasak ng nakakatakot na halimaw ang mga barko at maraming bayani ang bumagsak sa lupa. Lumitaw din ang iba pang mga halimaw at nagsimulang kumalat sa iba't ibang lugar. Biglang dumating si Nan at sinabi sa kanila na natagpuan na nila ang paraan upang tuluyang talunin si Shay. Kumuha si Briar ng isang mahiwagang orasan mula sa isang matandang babae at ipinaliwanag na ito ang makakatulong upang malutas ang problema. Ngunit kailangan muna nilang bigyan ito ng sapat na oras upang gumana. Dahil dito, nagtipon ang mga residente ng Sky City at bumaba sa larangan ng labanan kasama ang mga natitirang sundalo upang harapin ang halimaw. Hinarap ni Nafe at Crumble ang mga halimaw at sinubukan nilang pigilan ang mga ito. Samantala, nag-transform si Nan at lumipad sa himpapawid kasama si Briar patungo kay Shagan. Dahil sa espiritual na kapangyarihan ni Briar, nagawa niyang pasukin ang isip ni Shagan. Sa loob ng madilim na mundo ng kanyang isipan, nakita ni Briar ang tunay na Shagan na nakakulong at mag-isang nakaupo. Sinubukan ni Briar na kumbansihin siyang bumalik sa kanyang katinuan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ipinaalala ni Briar kay Shagan na buong buhay nitong sinubukang patunayan ang kanyang sarili, ngunit hindi siya kailanman nabigyan ng pagkakataon ng general. Nakaramdam ng matinding awa si Briar para sa kanya. Sinabi niyang naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman dahil naranasan din niya ang ganoong pakiramdam. Kahit ganoon, sinubukan pa rin ni Briar na aliwin siya at ipaalala na mayroon pa ring mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Sandaling naalala ni Shagan ang mga magagandang alaala at ang mga mabubuting kaibigang nanatili sa kanyang tabi. Ngunit muli siyang nahulog sa kawalan ng pag-asa.
Sinabi niya sa sarili na lumipas na ang lahat at wala ng paraan upang bumalik sa dati. Sa halip na baguhin ang kanyang isip, tuluyan niyang hinayaan ang sarili na lumunin ng madilim na kapangyarihan. Biglang lumaki ang halimaw na si Shay at halos damobel ang laki nito. Lalong natakot ang lahat nang magpakawala ito ng mga alon ng negatibong enerhiya na umabot hanggang sa mundo ng mga tao. Dahil dito, nagsimulang mag-away ang mga tao. Naglaban ang magkakapitbahay at maging ang mga sundalo ay nagsimulang kalabanin ang sarili nilang mga kasama sa larangan ng digmaan. Ginamit ni Fe, Crumble, at Nan ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang sarili laban sa negatibong enerhiya. Dumating ang pinakamahalagang sandali ng paandar ni Briar ang mahiwagang orasan. Nang tumama ang orasan sa alas 12, nagsimulang magdiwang ang mga tao sa buong mundo. Ang saya, pag-asa, at positibong damdamin sa kanilang mga puso ay lumikha ng napakalaking espiritual na enerhiya. Ang enerhiyang ito ang naging sapat na lakas upang iligtas sila at tuluyang talunin ang nakakatakot na halimaw. Dito natin nalaman na ang pagmamahal at puot ang nagbibigay ng enerhiya sa mga halimaw at nagpapalakas sa kanila. Nalaman din natin ang tunay na dahilan kung bakit lumilitaw ang alamat tungkol kay Nan tuwing bagong taon. Isa pala itong matalinong paraan upang tipunin ang mga tao, magsaya, at lumikha ng positibong enerhiya. Sa bawat pagdiriwang ng bagong taon, nagkakaroon ng napakalaking espiritual na enerhiya na tumutulong upang manatiling nakakulong si Shay. Pagkatapos nito, bumalik ang kapangyarihan mula kina Briar, Crumble, at Fe kay Nan. Muling nabawi ni Nan ang kanyang buong kapangyarihan. Nang makita ito ni Shay, nagalit siya ng husto at nagpakawala ng napakalaking pag-atake sa mundo. Nagsimula ang mga pagsabog ng bulkan, malalakas na buhawi, dambuhalang tsunami, at mapanganib na mga meteor na patungo sa mundo. Ngunit nanatiling kalmado si Nan. Tinawag niya ang mga nilalang mula sa kagubatan at dagat upang harangan ang mga pag-atake ni Shay. Sa huli, tinipon ni Nan ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang napakalakas na pag-atake at tuluyang natalo si Shay. Dito napagtanto ng lahat na hindi kailanman nawala ang tunay na tagapagtanggol ng Sky City. Sa wakas, nakipagkasundo si Nan sa kanyang sarili, at tinanggap ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga. Matapos talunin si Shay, muling bumalik ang kapayapaan sa Sky City. Nagtipon sina Fe, Crumble, at Briar upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa mundo ng mga tao, nawala ang epekto ng madilim na kapangyarihan. Tumigil ang mga tao sa pag-aaway at bumalik sa kanilang normal na buhay. Muli nilang ipinagdiwang ang bagong taon na puno ng pag-asa, saya, at kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento.